Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 42nd 42nd Lord's Day sa taon ng 2023. At ngayong umaga ay ating pag-uusapan yung isa sa mga kilalang doktrina or topic sa reformasyon. Akmang-akma ito sapagkat ngayon yung sineselebrate ng mga protestante ngayong October, yung tinatawag na Reformation Month. Bago natin simulan yung ating discussion about sa 5 solas, ay makipagbukas kayo sa akin sa Biblia. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible at ating babasahin yung una is yung Matthew 16 verse 18. Tapos yung pangalawa naman ay Matthew 21 verse 42. So Matthew 16 verse 18 muna tayo. Sisimulan natin siya. Basahin na po natin yung verses 13 hanggang 20. Tapos ako na lang dun sa Matthew 21. Sige, Matthew 16 verse 13 to 20. Ito ang salita ng Diyos. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Matthew 21:42. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone? This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes." This is the word of God. So, sa binasa natin dito na teksto galing sa Matthew, sa 2 chapter, sa 16 at 21, pinapakita dito kung sino ang Panginoong Jesucristo, ano ang kanyang misyon, at kung naging ano siya, he became the cornerstone. Siya yung naging saligan ng pananampalataya. Siya at wala nang iba pa. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo mula pa nung unang panahon, mula pa nang dumating ang Panginoong Jesucristo, maski nung una pa, noong sa paglikha pa lang. Ito na ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe ng relihiyong Kristyanismo ay pumupunto sa iisang object ng pananampalataya. At yun ay ang tagapagligtas at hari na ang Panginoong Jesucristo. Ipinangako siya sa Genesis na siya ang dadating na tagapagligtas na babasag ng bungo ng kaaway. Ipinakita kung sino siya sa pamamagitan ng mga propeta na dumaan, sa pamamagitan ni Moses, sa pamamagitan ni Isaac, kung ano yung kanyang gagawin, sa pamamagitan ng mga revelasyon na naibigay sa Lumang Tipan. At nung dumating nga siya ay nabigyang kalinawan ng lahat ng revelasyon. Siya ang mensahe, nilalaman, ang buhay at dugo ng Ebanghelyo at ng pananampalatayang Kristyanismo. Wala nang iba pa.
Ang Panginoong Hesukristo ang saligan. Siya ang pinagmumulan at paroroonan ng pananampalataya. Ngayon, nung unang panahon, bakit kinailangan na magkaroon ng reformasyon o yung tinatawag na mga protestante? Bakit nga naman kasi merong Roman Catholic Church tapos merong iba't ibang mga denominasyon? Maraming mga nagtatanong ng mga tao, ano ba talaga ang tama? Meron na ngang Kristyanismo, tapos merong mga iba't ibang relihiyon pa. Muslim, Budismo, Hinduismo, Jainism, Sikhism, lahat ng ism na maisip mo. Napakaraming relihiyon sa mundo. Sabi ng lahat ng mga relihiyon, sila ang tunay na daan patungo sa Diyos. Sabi naman ng ibang relihiyon, lahat ay daan patungo sa Diyos. Sabi naman ng mga pilosopo, ina-accuse nila yung mga Kristiyano kasi masyado daw exclusive yung mga Kristiyano. Sabi ng mga pilosopo, bakit yung mga Kristiyano, sinasabing sila lang yung daanan patungo sa Diyos? They rob God of its glory, sabi ng mga pilosopo. Kung hindi nila ituturo yung revelation ng Diyos sa ibang mga kultura. Sabi ng mga pilosopo yon. Ngayon, pagdating sa Kristyanismo, marami ring iba't ibang itsura ang Kristyanismo. Merong Roman Catholic, merong Protestante, at yung Protestante, meron pang iba't ibang itsura. Merong mga evangelical, merong mga born again, merong mga Baptist, kung ano-anong mga denominasyon. Pero itong mga denominasyon na ito ay resulta ng mga conviction nila patungkol sa doktrina. Sapagkat naniniwala ang mga Protestante na ang saligan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. So sa kanilang mga conviction, ay nagkaroon sila ng kanilang mga stand. Kumbaga, meron tayong mga batayan kung paano natin masasabi na ang isang denominasyon ay heretiko or kulto. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Nagsimula ito noong sa panahon ng 1095 to 1230 AD. Ito yung panahon na tinatawag nila na the Dark Ages. The Dark Ages. Dark Ages, sa samut-saring mga dahilan. Una, ay sinasabi ng mga, kapag nag-search kayo sa Google, ang lalabas doon ay mga sekular na rason. Nagkaroon daw ng lack of beauty sa art, nagkaroon daw ng lack of meaning sa buhay. Pero tinawag itong Dark Ages for a reason. It was because of the lack of spirituality or true spirituality that happens inside the church. It was called dark because God became an accessory to the church. The church became a government or an institution that has its own motive rather than a congregation or a group of people for the purpose of God. Dito yung panahon na nagkaroon ng mga gerang pangrelihiyon. Dito nagkaroon ng gera laban sa mga Muslim at ng mga Kristiyano. Yung tinatawag nila na krusada, the Crusades. Umabot pa sa punto na ang krusada ay nagpadala sila ng mga bata. Hindi ko matandaan kung yun ay 9th Crusade. Ang sabi kasi ng mga hari, hindi tayo pinapaboran ng Diyos para mabawi yung Israel, yung Jerusalem, yung Holy Land. Kaya ang ginawa ng mga hari na nagpapasakop sa Roman Catholic Church ng panahon na yon, kasi pinapaboran daw ng Diyos sa mga bata. So, pinadala nila ang bata-batal yung mga bata para sa cause of mabawi nila ang Jerusalem sa kamay ng mga Muslim. Ano nangyari? Bago pa man dumating ang mga bata sa labanan, ay namatay na sila sa gutom, sa pagod, sa lamig, at sa hirap ng tahakin papunta sa Jerusalem. So isa lang yun sa mga karumalduman na nangyari nung panahon ng Dark Ages. Nagkaroon, pagkatapos noon, ay nagkaroon pa ng tinatawag nila na Inquisition, 1184. Ito naman yung panahon na nag-order ang Santo Papa
na tugisin ang mga heretiko sa buong mundo, especially yung mga lugar na sakop ng kanilang imperyo. Saan ito? Nagpunta sila sa Amerika. Ito yung mga panahon nila Magellan. Pero mas later pa sila Magellan eh. Itong Inquisition kasi, primarily, ito yung mga nangyari sa Amerika. Tinawag nilang mga heretic or idol worshippers ang lahat ng hindi nananampalataya sa Roman Catholic Church. So they killed, slaughtered for the sake of what they call as cleaning the religion of heretics. So it was truly dark, not just the lack of meaning, not just the lack of artistic beauty, but essentially it was dark because true spirituality was hidden under the guise of these desirous people na namumuno sa Iglesia ng Diyos. The Dark Age happened 500 AD to 1400 AD. One of the many reasons here is that barbarism is rampant and corruption is dominant within the church. And so come 15th century, 1500s. Tinawag ng mga reformista ang panahon na ito, especially ng mga Calvinist, yung panahon na ito sa katagang post-tenebras lux. So in one sense, ang ibig sabihin ng post-tenebras lux ay after darkness comes the light. There is a hope of light. Bakit nila sinabi ito? In their mind, it was primarily about the clarity of the gospel was hidden sa korupsyon na meron sa Roman Catholic Church. And this is not to blame or to para siraan yung Roman Catholic Church, but this is history. Kaya natin siya itinuturo. Hindi tayo nagtuturo para manira or magkaroon kayo ng galit sa kanila. Tinuturo natin ito para mas maintindihan natin yung pinagmulan natin at kung ano yung mga conviction natin bilang mga Protestante. So tinawag yung panahon ng mga reformista na post-tenebras lux. It was a line made famous in 16th century by reformers, meaning ng after darkness, light. So in one sense, they are pertaining to the darkness that happened within the church, the lack of true spirituality, and the darkness here pertained as well sa lack of clarity sa gospel. Ano ba talaga ang paraan para sa kaligtasan? Ano ba talaga ang role ng mga mananamba? Ano ba talaga ang ginagampanan dapat ng iglesia? Ito yung darkness na binibigyang liwanag ng reformasyon. So, ang reformasyon ay hindi dinulot ng isang tao lang. Ang pagpoprotesta ng mga Kristiyano ay hindi dinulot ng isang tao lang sa history. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang panahon. May nauna pa sa mga kilala natin na sila Martin Luther at si John Calvin. May mga nauna sa kanila. Kagaya na lang ni John Wycliffe. Kung makikita nyo dyan sa inyong mga notes. He was called as the morning star of the Reformation. He was condemned as a heretic. Isa siyang heretiko. So mga kaibigan, bilang mabrand ka na heretiko sa panahon nito, ay nakakatakot. Kasi ang mga heretiko sa panahon nila ay pinapatay. So he was emphasizing that the only authority in the religion of Christianity is the scripture. And that the papacy or ang Santo Papa at ang kaniyang gobyerno ay wala sa Biblia. Walang warrant sa Biblia. Ito yung posisyon ni John Wycliffe. He disapproved of clerical celibacy. Hindi siya naniniwala na ang mga pari o ang mga obispo ay kailangan maging celibate. Naniniwala kasi siya na totoo yung sinabi ni Apostle Paul. Not everyone was gifted with the gift of celibacy.
And it was one of the reasons why John Wycliffe was an astute fighter of this. Kasi nakita niya na merong korupsyon na nangyayari, at ang korupsyon na yun, isa sa mga korupsyon na yun ay homosexuality within the church. Ano pa? Hindi daw biblical yung pag-pilgrimage, kasi sa mga Kristiyano, para tayong Muslim eh. Means, yung mga Roman Catholic at least, at yung iba pa. Well, dati ganun din ako. Gusto ko, makapunta ako at least once in my lifetime sa Rome. Tapos mananalangin ako sa St. Peter's Basilica. And then I will feel renewed. Parang Mecca, kumbaga, di ba? Pero totoo yun. Ito ay urge talaga natin bilang tao kasi gusto natin yung meron tayong nakikita tapos binivenerate natin. Pero John Wycliffe was against it. He was against the selling of indulgence. May nauna pala kay Luther. Diba? Kilala kasi si Luther ng ilang mga protestante, pero na-overlook yung mga nauna pa kay Luther. Maganda yon, nakilala si Luther, pero mas kilalanin natin kung ano yung mga pinagmulan natin. He was against the selling of indulgence as well as he was against on praying to saints. John Wycliffe believed that praying to saints was necromancy. Nananalangin ka sa patay. Yan ang ibig sabihin, sabi ni John Wycliffe. Ngayon, hindi naman siya napatay ng gobyerno ng Romano Katoliko noong panahon na yon. Namatay siya sa stroke. Kasunod niyan, ay kasabay niya halos sa panahon niya ay si John Huss. Si John Huss ay isa ring reformista, influenced highly by Wycliffe. He preached against the papacy. Sinasabi nila ay hindi warranted sa Biblia ang Santo Papa, ang posisyon ng Santo Papa. Walang sinabi sa Biblia na magkakaroon ng Santo Papa. Ang argumento kasi ng Romano Katoliko sa Santo Papa ay ito daw yung linya na sinimulan ni Pedro. Yung binasa natin kanina Matthew 16. On this rock I will build my church. You are Peter, Simon Barjona, and on this rock. Ngayon, ang debate is ano yung on this rock? Ang on this rock, according sa Orthodox na paniniwala, yung on this rock ay yung paniniwala ni Pedro na si Kristo ay ang Mesiya. Siya ang Diyos. Hindi si Pedro mismo yung rock. Ang rock pala ay yung paniniwala na si Kristo ay ang tagapagligtas. Siya ang pinadala ng Diyos. Yun pala. According sa historical and orthodox interpretation ng text. Ngayon, ito yung ginagamit na argumento ulit ng Romano Katoliko para sabihin na dito nagmula ang linya ng mga Santo Papa. Kung totoo man yun, kaawa-awa naman ang imahe ni Pedro. Sapagkat kung ano-ano ng kontrobersya nagkaroon sa papacy. Balik tayo kay John Huss. Sabi niya, the only authority in the Christian faith is the Bible, and the fact that Christ alone is the head of the church. Due to political pressure from Rome, the King of Bohemia could no longer protect Huss. Ano nangyari kay Huss? He was deemed as a heretic. He was excommunicated, and kung hindi ako nagkakamali, siya ay isinunog ng buhay. So itinali siya sa isang stake ng clergy ng Roman Catholic Church, and then he was burned alive. Kasunod niyan ay dumating na yung pinakakilala na si Martin Luther. Isa siyang German reformer who nailed his 95 theses. Yung 95 theses na ito ay, kumbaga, ito yung mga proposition niya about sa doktrina na kailangan baguhin sa loob ng Roman Catholic Church. Ang purpose kung bakit may protestante is not to separate themselves from the Roman Catholic Church. Ang purpose kung bakit mayroong protestante is para mabago ang sistema na meron sa Roman Catholic Church. Because the reformers believe na pwede pa.
O pwede pa sana. Kanya lang, ang naging response kasi ng Roman Catholic Church doon sa mga proposition ng mga reformer, kagaya na lang ni Martin Luther, sa kanyang 95 na mga proposition about what should happen in the church, ay ito yung naging dahilan para tawagin sila na heretiko. Sabi kasi ng church, we are the authority in this religion. So anything that goes against us is against the faith. Yung nilalaman ng kanyang 95 thesis ni Luther, primarily ang nilalaman nun was about his opposition sa immoralidad na nangyayari sa iglesia at yung practice ng indulgence. At lalong higit ay yung pagtakip ng Roman Catholic Church sa totoong mensahe ng Ebanghelyo. Pansinin nyo, hindi itinuturo kung ano ang Ebanghelyo nang may kalinawan sa Roman Catholic Church. And I've been there. I've been catechized. Na nadidiscuss lang yung Ebanghelyo kapag meron kayong Saturday Catechism. Pero yung definition kung ano ba ang kailangan mong gawin at ano ba ang requirement para ikaw ay maligtas, ang sinasabi doon ay manampalataya ka lang at pumunta ka lang sa church. At least experience ko. Sumunod dito ay si Ulrich Zwingli, isang Swiss reformer na impluwensya siya ni Martin Luther. He preached a gospel-based message. Ito ay kaiba sa uri ng pamamaraan ng sermon na ginagawa sa Roman Catholic Church noong panahon nila Zwingli. Kasi noong panahon nila, ang pamamaraan ng pangangaral ay kung paano yung pamamaraan nakikita natin ngayon sa Roman Catholic Church. Ang pamamaraan ng pangangaral ni Zwingli ay gospel-based. Nakaayon sa Ebanghelyo. Zwingli attacked the practice of indulgence of the Roman Catholic Church. He also stopped the practice of venerating Mary and praying to the dead in Switzerland. Napakalaki ng naging epekto ng reformasyon na ginawa ni Zwingli. Kasi yung ginawa niya ay hindi lang nabago yung kanyang church. Ang nabago niya is yung mismong practice na meron sa Switzerland. Yung mismong Switzerland, nagkaroon ng reformation dahil sa kanya. Isa siya sa mga pinakang contributor kung bakit nagkaroon ng reformasyon sa Switzerland. They don't pray to Mary, they don't sell indulgence, and they base their Sunday message on the gospel of Christ. Si Zwingli ay namatay sa laban sa gera. Next nito ay si John Calvin. John Calvin na kilalang-kilala ng mga Calvinist. Tuwan-tuwang makipagdebate patungkol sa eleksyon. Maganda yon, kanya lang nawawala yung puso na kagaya nung naggawa ng doktrina na yon. Si John Calvin, he was known for his 3-part book, The Institutes of Christian Religion. Dito niya sinamarize yung kanyang theological position at saka diniscuss niya yung mga bagay patungkol sa pananampalataya. Isa sa mga bagay na kilala si John Calvin ay siya ay isa sa mga pinakang nangunguna sa paglaban sa practice na ginagawa within the worship itself. Ang inatake ni John Calvin ay yung mismong process of liturgy. Yung mass mismo. Pansinin nyo, yung practice ng mass ay nandoon sa gitna yung table. Tapos yung pari, mangangaral pagdating niya doon sa may gilid na pulpito. Meron kasing theological reason yon sa Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church kasi, ang mass is founded in the sacrifice of Christ. Kaya nandoon yung lamesa. Kasi bawat misa, literal na sinasabi nila na sinasakripisyo namin si Kristo. Kaya nga ang paniniwala nila sa ostya at sa alak ay literal na nagiging dugo at literal na nagiging alak.
Kasi sinasakripisyo si Kristo doon. Kaya nangunguna o nasa unahan ng lamesa. Ang pangangaral ng salita ay nasa gilid lang. Ngayon, si Calvin ayaw niya doon. He believed that this type of worship, this mass, this sacrifice that the Roman Catholic Church is doing is an idolatry. They are not properly doing what is prescribed by God kung paano siya sasambahin. Isa sa mga argumento ni John Calvin kung bakit ayaw niya ng lamesa is that, na nasa gitna, is that yung Hebrews 10. Sabi ni Calvin, sinacrifice na si Christ. And the sacrifice was once and for all. Maganda yung ugali nito ni John Calvin bilang isang reformista. Kasi sa bandang dulo, imbis na magpahinga, siya ay babad sa sakit. Siya ay may sakit sa kanyang mga huling panahon. At ang huli niyang kahilingan ay dalhin pa siya sa kanyang iglesia. At mangangaral daw siya ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. In his dying time, his last wish was to preach Christ and His Gospel. At ang huli sa mga nilista ko dyan ay si John Knox. Si John Knox ay isa siyang Scottish Reformer. Isa rin siyang malaking reformista na ayaw sa pamamaraan ng misa ng Roman Catholic Church. He viewed that the Roman Mass was an idolatrous practice. It was idolatry. So, maganda yung history nito ni John Knox kung babasahin ninyo. Sinasuggest ko na pag-aralan nyo yung buhay ni John Knox. Kasi si John Knox, nung nasakop yung kanilang lugar, naging alipin siya, naging slave. So he became a slave. Nangangaral na siya nung una, tapos naging slave siya for quite a time. Medyo matagal. Noong panahon na yun, para maging yung isang alipin dati doon, walang senado na magtatanggol sa iyo kung ano yung maltratong ginagawa sa iyo. Ang mga alipin noon, literal na alipin ka. So, ganun yung naranasan na buhay ni John Knox, pero nung siya ay nakawala sa pagiging alipin, bumalik siya sa pangangaral, at sumulat pa nga siya ng isang tract. Yung sinulat niya ay tinatawag na A Vindication that the Mass is Idolatry. Iyon talaga yung conviction niya. Isipin mo, hindi nawala sa isip niya yun kahit na naging alipin siya. Yun yung conviction na ibinigay sa kanya ng Diyos. After being a slave for 19 months in France, so this is another contribution that he gave in the Reformation movement. Isa sa mga contribution niya is yung Christians daw ay dapat na mag-submit sa authority ng land. So dapat na yung mga Kristiyano is merong submission to secular authorities. Ang argument ni John Knox is yung Romans 13. However, for Knox, paano yun? Ibig sabihin, sinasabi ba ni Knox na dapat tayo sunod-sunuran lang palagi? So, sa ginawa ni Knox, according to him, he was against doon sa unquestioning obedience sa gobyerno. For example, karapat-dapat daw na magrebelde ang mga totoong Kristiyano sa gobyerno ng Roman Catholic Church yung panahon nila kasi ang Santo Papa daw ay isang idolater. So for John Knox, we should follow the secular authorities. However, kung totoo at kita yung kanilang pagiging idolater at kanilang pagiging makasalanan, we have all the right to rebel against those leaders. According kay John Knox, maganda yung pinopropose niya. Kasi hanggat peaceful, hanggat maayos ang pamamahala, wala tayong dahilan para maging mapag-imbuyo o maging magagalitin patungkol sa ating gobyerno. So nakita nyo ngayon yung lawak ng reformasyon.
Hindi lang siya yung tinatawag nila na about sa gospel, although primarily it was about the gospel. But the Reformation was a total reformation of practice, life, and doctrine ng Kristyanismo. It was not just about this little doctrine, but it was about the totality of life of the Christians. Ngayon, punta tayo doon sa formulation ng 5 solas. Paano ba nabuo yung 5 solas? Kasi madaling magkaroon ng discussion about the 5 sola, although mahirap yon, pero mas madali yon. Ang tanong, paano yun na-formulate? Paano nabuo? Ang 5 solas na tinatawag natin, ito yung tinatawag na saligan ng reformasyon. Ito yung sola gratia, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, at soli Deo gloria. Ito ay mga Latinong terminolohiya ng ibig sabihin ay alone. So, kung tatagalogin or i-Englishin natin, ang ibig sabihin ng 5 sola ay tanging ang banal na kasulatan lamang, Scripture alone, grace alone, faith alone, Christ alone, and glory to God alone. Ang tanong ay dapat isipin natin ito bilang mga Kristiyano, kailan ba talaga nabuo yung 5 sola? Ito na ba ay binabanggit ng mga reformista? Kasi maaaring meron tayong ma-encounter na mas may alam pa sa atin at mabigla tayo. Dahil nabigla tayo, magkakaroon ng doubt. Ngayon, ang task natin ngayon is pag-aralan kung paano ba siya nagsimula. So, what was the Reformation about? According sa logos.com, the Reformation was a series of reform movements birthed in the late 4th century to criticize certain aspects of the Roman Catholic doctrine and practice, culminating in the 16th century with the establishment of the Protestant Church. Ano ba yung pinakang 3 issue na ipinaglalaban ng mga Protestante? Una, the infallible and inerrant authority of the Scripture. Ang walang kapantay at di nagbabagong otoridad ng banal na kasulatan. Mas higit pa sa Santo Papa, mas higit pa sa Church. Ang Biblia lamang ang otoridad ng pananampalataya at Ebanghelyo. Kung paano mamumuhay ang Kristiyano at kung ano ang itsura ng Ebanghelyo. Ang Scripture lang ang may karapatang magsabi kung ano ito. Pangalawang issue na tinatarget ng Reformation or ng Protestant Reformation is the question of how does a person get right with God exactly? Paano ba magiging tama o magiging matuwid yung estado ng isang makasalanang tao sa harap ng isang kabanal-banalang Diyos? Tayo ba ay kailangan may gawin? Tayo ba ay kailangan may tapusin muna? Saka tayo ngayon mananampalataya? Tayo ba ay, ano ba yung kailangan gawin? How can a man be right with God? And the third issue of the Protestants in their time was the centrality of worship. Yung pagiging sentro ng pagsamba. Ulitin natin, ang infallible and inerrant authority of the Scripture. How does a person get right with God? And number 3 is, what does worship look like? Mas pasimplihin natin. Sino ang otoridad sa iglesia, sa pananampalataya? Ang Scripture. Pangalawang issue, sino at paano ang kaligtasan nangyayari? At pangatlo is ano ang tamang itsura ng pagsamba? Yan ang 3 issue na tinatakil ng mga reformista noong panahon nila. Sabi ni Luther, unless I can be instructed and convinced with evidence from the Holy Scripture, my conscience is captive to the Word of God, then I cannot and I will not recant. Here I stand, I can do no other. Ito yung famous line niya nung siya ay tinutugis nung
Roman Empire, Holy Roman Empire. Kasi sabi ng Holy Roman Empire, ikaw Martin Luther, kung ano-ano ang pinagsasabi mo patungkol sa Santo Papa, sa Romano Katolika, sa pananampalataya at sa mga miyembro nito. Sinisiraan mo kami. Bastos ka. Ikaw ay heretiko, sabi ng Roman Catholic Church. So, ang ginawa sa kanya is nagkaroon ng trial para sa kanya at ang sabi ng Holy Roman Empire, bawiin mo ang mga sinabi mo. Ipinresent nila lahat ng mga gawa ni Martin Luther. Bawiin mo lahat ng sinabi mo dyan sa mga gawa mo at hindi ka namin ibabranda sa heretic. Hindi ka namin papatayin. Sabi ni Martin Luther, unless I am convinced from the evidence in the Holy Scripture, my conscience is captive to the Word of God. Meron pang additional yan eh. Sabi ni Martin Luther, bakit ako mag-a-agree sa inyo? Eh yung mga Santo Papa nyo mismo, hindi nag-a-agree sa isa't isa. Yung mga tradisyon nyo, hindi nag-a-agree sa isa't isa. Evident ito until now. In the Roman Catholic Church, it is taught that man and woman are created by God. But two of their popes are teaching that evolution is okay to be accepted. Nakalagay mismo doon sa kanilang katekismo or sa kanilang parang confession of faith, the Vatican II. Nakalagay doon na isa sa mga proponent na si Pope John Paul. Sabi ni Pope John Paul II, okay lang daw tanggapin yung evolution. Sabi naman ng mga nauna, infallibly ginawa ang tao sa hubog ng Diyos, sa imahe ng Diyos, bilang babae at lalaki. So, sino ba talaga ang tama? So, makikita nyo ngayon yung katotohanan na sinasabi ni Martin Luther. It was evident to the reformers that in order to establish the proper reformation of the church, it must be uprooted from its roots. Kailangan tanggalin o ayusin mismo yung ugat ng problema within the faith and plant it to the sole authority of the faith who is Christ. Thus, Christ being the Word Himself, sola scriptura. Ang tanging otoridad ng pananampalataya, according kay Martin Luther, ay si Kristo. At according sa Scripture, si Kristo ay ang salita ng Diyos. At dahil siya ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang otoridad sa pananampalataya. Sabi ni Philip Melanchthon, isa sa mga reformers din. Kasi nung unang panahon, mga kaibigan, wala yung tinatawag nila na limang na to. Hindi ito alam ng mga reformers. Hindi alam in the sense na hindi nila sinasabi ito palagi. Kumbaga, i-separate yung kanilang mga discussion regarding sa 5 solas. So, they don't preach like kagaya ngayon na solid na 5 sola. Ito yung hinuhold ng protestante. Kagaya ni Martin Luther, merong mga okasyon na ang pinapangaral niya is about the authority of the Scripture. Merong mga okasyon naman na ang pinapangaral niya is justification by faith alone. Ang pagtutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, it was a scattered doctrine in their time. Tingnan niyo yung sinabi ni Philip Melanchthon. Sola gratia justificamus et sola fide justificamus. Ibig sabihin, only by grace do we justify and only by faith are we justified. Maaari kasing sabihin ng iba na hindi naman yan sinabi talaga ng mga protestante noong unang panahon. Bakit nyo kami ikukulong dyan sa 5 sola na yan? Eh gusto namin maggawa kami ng sarili naming interpretasyon sa Scripture. Ngayon, pinapakita dito na itong mga protestante na ito, noong unang panahon, kahit na hindi sila nagpapangaral ng eksaktong 5, present yung 5 sa lahat ng kanilang pangangaral. It is not an invention of the 19th century Christian. The 5 solas is already present in the Reformation time itself. Another proof, sabi ni John Calvin on worship and salvation sa kanyang libro na The Necessity of Reforming the Church. Sabi niya doon,
it has been always been an acknowledged point that God, who is a spirit, must be worshipped in spirit and in truth. So present doon yung katotohanan na ang otoridad ng pananampalataya at sa pagsamba ay yung itinuturo ng Scripture. Yung itinuturo ng Ebanghelyo ay dapat nakasalig doon sa tinuturo ng Scripture. Yun ang sinasabi ni Martin Luther. Although the reformers of the 16th century wrote of all five solas in various period writings, they are not all mentioned together in one place and were not systematically brought together until the 20th century. So, yun ba ay disadvantage para sa mga nag-hold sa five sola? Maya-maya, malalaman natin. According sa Ligonier, ano ba talaga yung five sola? The five solas were not exactly Reformation slogans, but they serve as a good summary of the Reformed faith. It is a shorthand version of what is known as Reformed theology. It captures well the core of the gospel as it is revealed in the Scripture. Sabi ni William Cunningham, there is so much unanimity among the Reformers, so much harmony in the confession of the Reformed Church, as to entitle us to speak of the theology of Reformation as conveying a pretty distinct idea of a particular system of doctrine upon leading articles of the Christian faith. And we think it can be proved not only that this theology was sound and scriptural. Although hindi present yung lima sa mga discussion, yung solid na lima sa discussion ng mga naunang reformista, we can see that this five sola summary is biblical. It has a warrant in the Scripture, and it is most true for the faith. So one thing was clear: the Reformers may have disagreed on some matters of theology, but it is unmistakably the Lord's work to endow the Reformers to agree on five truths. Ang lahat ng mga reformista ay nag-agree. Ang Santo Papa at ang tradisyon ay hindi pwedeng maging sandigan ng pananampalataya. Ang kasulatan lamang. Tanging sa biyaya lamang tayo may kaligtasan. Tanging sa pananampalataya lamang natin matatanggap ang kaligtasan. Tanging si Kristo ang may akda at patutunguhan ng kaligtasan. Tanging ang Diyos ang may kaluwalhatian sa lahat ng iyon. Yun ang pinag-aagrihan ng ating mga naunang mga reformers. So the challenge is this, friends and brethren. The solas are not peripheral matters, positioned to entangle us in needless tertiary doctrinal squabble. Rather, they are the essence of the gospel. When we embrace them, we embrace the gospel. When we articulate the five solas, we speak the gospel. When we live consciously of the five solas, we live in the power of the gospel. The five sola is the summary of the gospel. So, didiretso tayo ngayon sa mga doktrina. Ano ba talaga yung five sola? So, mapaiksiin na lang natin para may time tayo ng konti sa question kasi mag-worship tayo mamaya. So, una is sola scriptura. Kung mapapansin ninyo, kung kayo'y pamilyar sa mga confessions or sa mga statement of faith ng mga naunang mga Kristiyano, palaging unang chapter is the Scripture or on the Scripture. Natingin ninyo bakit? Bakit binibigyan masyadong emphasis ng mga Kristiyano or ng mga Protestante ang Scripture? Why? This is answered in the book Sola. Scripture alone is the final authority for our lives and for the church. Since God's word is inspired and true, it is our final and sufficient authority. Saan nanggaling yung ganitong conviction about the Scripture? 2 Timothy 3:16 verse 17. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So the only authority
The final authority kung paano dapat ang itsura ng isang Kristiyano, kung ano ang itsura ng kaligtasan, kung paano magsasamba, kung paano mamumuhay ang Kristiyano, yan ay nakasalig o nakadepende sa tinuturo ng banal na kasulatan lamang. Hindi ang tradisyon, hindi ang Santo Papa, hindi ang pastor, hindi ang iglesia, ang kasulatan lamang. So, ano yung sinasuggest nun? Are we suggesting that we should be anarchic Christian, individual na lamang? May interpretation ako sarili, and scriptural. No. If you are really into the study of the Word, you will find out that you need to belong to a church. So, paano natin i-apply yung sola scriptura sa buhay natin? In order that we may be called properly as a man or woman of God, we must be a diligent and persevering man or woman of the Word. Paano natin masasabi na tayo ay isang totoong tao ng Diyos? Makikita iyon kung paano natin tinatrato ang salita ng Diyos. Next na doktrina ay ang sola gratia. We are saved by God's unmerited favor, His goodness shown to us and received by us through faith in Christ's sacrifice. This means that salvation is a monergistic work that God works in our hearts. Sabi sa practice ng Roman Catholic Church in their time is you have to attend the church, you have to do the sacraments, you have to complete these things, you have to do the indulgence, and someone must pray for you when you are dead in order that your soul in purgatory might be lifted to the heaven. Ganon ang konsepto ng kaligtasan noong unang panahon. Ngayon, ang sinasabi ng sola gratia, hindi. Sabi ng sola gratia is yung sinasabi ng Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. Paano ka daw maliligtas? Ano daw yung itsura ng kaligtasan? Yan ay sa biyaya lamang ng Diyos. Wala kang kayang gawin. Sabi pa ng isang reformer, kapag daw may ibinigay ka kahit 5 duling sa Diyos para sa kaligtasan mo, you are not saved. Sabi naman ng isang preacher, si Jonathan Edwards, wala kang contribution sa kaligtasan mo. Tanging ang kasalanan mo lang. It is a slap in the face of the prideful men, sons of Adam and sons of Eve, daughters of Adam and daughters of Eve. We want something to be achieved. We want to achieve things. We want to be like God. We cling to the promise of the devil that if we have rationality, we will become like God. Pero ang sabi ng sola gratia, according to the scripture, you cannot save yourself. There is no way, but God can. You won't save yourself, but God will. You're a sinner, and once you have seen your state, God is merciful, and by His grace, you will be saved. So, paano natin ito i-apply sa buhay natin mga Kristiyano? Kapag tayo ay naligtas, kailangan ba na may measure na sa good works yung ating kaligtasan? Yes, it is a manifest expression of our salvation. But we should beware of the plus, yung plus doctrine, grace plus, that anxious people constantly try to add to Jesus. Because grace is the heart of Christianity. Grace alone is the basis of our salvation. As Kevin Van Hooser says, sola gratia is a permanent reminder that at the heart of Christianity is good news. You don't have to do anything. God had done everything for the salvation of the sinner. Ngayon, ano yung next na doctrine is sola fide. Faith alone. Sabi ng Roman Catholic Church, the Bible is against faith alone. Tingnan mo yung sinulat ni James.
Faith alone is not true faith. Kailangan daw merong works, according to James. Pinagtatalo nila si Apostol Pablo at si Apostol Santiago. But they are actually, or basically saying the same thing. Paul was saying that in order that you may be saved, faith lang ang paraan. It is not a work. Faith is not a work. It is a gift of God. Kasi yung iba, sasabihin nila, sige, magkaka-faith na ako bukas. Sabi sa Reformation, that is not faith. Faith is given by God. It is a gift. However, it is hard to discuss faith without works. Tama? Kasi paano mo nga naman papatunayan na may pananampalataya kung hindi gumagawa? Pero ang tinupunto kasi ng doktrina ng sola fide in their time is that ang faith daw is partnered with works. Habang may pananampalataya ka, may gawa ka. Ang sinasabi natin sa reformasyon or sa sola fide is that faith is the very reason why you work. Faith is the foundation, that's why there are works. Hindi yung may faith tapos work. Tapos magiging tama ka sa harapan ng Diyos. Ang sinasabi ng reformasyon, paulit-ulit na sasabihin, pananampalataya ang pundasyon kung bakit may mabuting gawa. Saan makikita yan? Sa Romans 1:16-17, especially yung verse 17. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Ito yung nagbigay ng takot kay Martin Luther. Sabi niya, itong Diyos na to nakakatakot, galit sa makasalanan, tapos gusto niya maging banal ako, wala nga akong kakayahang maging banal. Paano ko gagawin yon? Sabi ni Martin Luther. In one of his sermons, habang nagmimisa siya, bumagabag sa kanya yon. Habang hawak-hawak niya yung alak, bigla niya nabitawan. Kasi nabigla siyang napuno ng takot dito sa kabanal-banalang Diyos. Sabi niya, anong gagawin ko? And this verse, in verse 17, the righteous shall live by faith. Sabi ni Martin Luther, when he read those lines from Romans 1:17, he was like born again. I don't have to do anything. I just have to surrender. I understand my sad state, my depressed state as a sinner. I can do no other but to bow down to the Messiah. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Hindi mo po pwedeng sabihin na ligtas ka dahil lang may ginagawa ka. Ito ay katotohanan na nangyayari sa mga Kristiyano. Alam nila to. Alam niyo to. Nung kayo'y nanampalataya, alam ninyo na binago kayo ng Diyos. Nakita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. So bilang application, onwards, of course, we cannot just say, I have faith, and then not live according to that faith. Pasok dyan yung sola scriptura, sola gratia. If you have been saved, then your authority is the scripture. If you don't follow the scripture, automatically ang ibig sabihin niyan sa iyo ay, it might be that your faith is not real. For faith to be true faith, it must be a working faith. So what should we do? Brethren, expose yourself to the gospel. Read, meditate, devote your time. Expose yourself to the word. Expose yourself to the community of believers. Ano yung pinakang itsura ng isang nagpapatuloy sa pananampalataya at merong pananampalatayang totoo? Yung nagpapatuloy sa lakarin ng pananampalataya. Yan yung sinabi ni Pastor Derek Parfan sa kanyang libro na 5 Solas. Lastly, pangalawa sa uli, Solus Christus, it reminds us that salvation comes to us through Christ alone.
This refers to his sacrificial work and also to his priestly mediatorial work. We do not go to a priest today, according doon sa book na Sola. Hindi na natin kailangan magpunta sa isang pari. Ang kailangan natin gawin ay makinig sa salita niya. Kasi tapos na. Tapos na. Wala nang kailangan gawin. Yun yung tinuturo ng reformasyon. Wala nang kailangang sakripisyo pang gawin. Tapos na. Sino ang tumapos? Si Kristo. Bakit niya tinapos? Para sa kaligtasan ng mga makasalanan na ayaw magpaligtas. Napakamapagbiyaya ng Diyos. Diba? Yun yung tinuturo ng Christ alone. Na kahit ayaw mo, kahit nagpupumiglas ka, ito yung mabuti para sa iyo, sabi ng Diyos, pero ayaw mo. Mas ginugusto mo yung suka. Mas ginugusto mo yung dumi. Ang sabi ng doktrina ng Solus Christus, Christ has done it for you. Christ alone is the founder and perfecter of your faith. Nothing else. Nothing else. Sabi sa Hebrews 10, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by the new and living way opened for us through the curtain, that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Christ did it. Ngayon, paano nga makikita itong Solus Christus sa buhay ng mga Kristiyano? Ganito, sabi doon sa 5 Solas ulit ni Derek Parfan, sabi niya, ang buhay natin dapat ay representation of Christ. Kingly rule to others. The question is, do you proclaim Christ's excellencies? Naririnig ba sa mga bibig mo ang tungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa para sa atin? Na ipapakilala mo ba siya sa iba? Dagdag pa ni Derek Parfan, hindi mangyayari yun kung hindi naman nakikita sa buhay mo na si Jesus ang hari. At lastly, ang Soli Deo Gloria, ang punto ng lahat ng sola. Ang patutunguhan ng lahat ng sola. Ang ibig sabihin ng Soli Deo Gloria is glory to God alone, which means that salvation is accomplished for God's glory alone. Our salvation is for God's glory. We are the beneficiaries, but He is the one to be praised. As the Old Testament prophet declared, we are saved for God's name's sake. Saan makikita ito sa text sa Bible? 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. It is based, yung commandment na ito ni Apostle Paul sa mga Corinthians is, ina-assume niya na Kristiyano na. Of course. He doesn't tell it to everybody. He doesn't tell it to non-members. Sinasabi niya yun para maimbitahan sila sa kawan ng Diyos. Pero hindi niya sinasabi na gawin mo yung pagiging unbeliever mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo namang naluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ginagawa ng tao sapagkat siya ay Diyos. Pero hindi yun ang commandment ni Apostle Paul. It was a commandment specifically to Christians. Since you are saved by grace through faith, and not of works, God did it through Christ. And He has revealed Himself through the Scriptures. The Scripture that is your only authority. Now, live your life for the glory of God. Ito yung charge. Lahat na yon. Niligtas ka sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Niligtas ka sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at sa tapos na gawa ni Kristo. Lahat ng ito patungo sa panglima, ang kaluwalhatian ng Diyos. So in application, our life is not a fretful one in which we fear to take a step of faith, lest we get struck down where we stand.
The God-glorifying life is the free life. Ano daw yung itsura ng isang niluluwalhati, yung buhay na niluluwalhati yung Diyos? Ito daw ay isang free life. It is a joyful existence, and it looks like an all-out pursuit of magnifying the excellency of the divine. So let me end with this. Sabi ni, isa sa mga article na sinulat ni Joel Bick sa Table Talk Magazine patungkol sa sinulat ni John Calvin about the reformation of the heart. Sabi niya, walang totoong reformasyon na mangyayaring external kung walang reformasyon na nangyari sa puso. Ito yung sinabi ni John Calvin. Sabi doon, John Calvin on what does a pious man confess? Ano daw yung itsura ng isang tao na godly or yung pious? Ano daw yung sinasabi niya dapat? Ang dapat daw sabihin natin is this: we are God's. Let us therefore live for Him and die for Him. We are God's. Let His wisdom and will therefore rule all our actions. We are God's. Let all the parts of our life accordingly strive toward Him as our only lawful goal. There is no reason why you should weary yourself with other matters to no purpose. You will do nothing of greatest value. You will do the thing of greatest value if with all your zeal and ability you devote yourself to godliness alone. So doon po nagtatapos yung ating lecture sa 5 solas. Sige po, siguro ano na lang, 3 tanong. Pwede pa ba, Pastor? 3 tanong. Sige. Sige bro. Ayon sa remote ko na kasi. Sagot tayo sa scripture naman. Bakit ba pag sinabi natin na scriptures ay only authority, so only sa only scriptures na final and final. Second, pangalawa, is ano yung bearing of word na alone pertaining to the Bible? Bakit sa ginagawa? Bakit sa tamang slogan na wait alone? Pwedeng paulit nung unang tanong, bro. Yung una is pagkakaiba ba sinabi natin na scriptures na only authority, doon sa only scriptures na final and final. Scripture only at saka only scripture is the final and infallible authority. Kung babasahin natin iyon sa lente ng hindi isang protestante, may pagkakaiba yun. Pero kung sa lente ng isang protestante or ng isang reformed Christian, wala naman kasi semantics lang naman siya. Pero kung yun ay sasabihin ng isang hindi protestante or for example ng isang kausap natin ay Romano Katoliko, sasabihin niya na scripture only is the authority, tapos i-differentiate niya yung only the scripture is the infallible and final authority. Kasi sa Roman tradition, the scripture is partnered with other authority. So merong, yung scripture is isa lang siya doon sa mga otoridad. The scripture plus tradition, ayaw man nilang aminin plus the Pope. Kasi dalawa lang naman talaga yung sa kanilang statement of faith sa Vatican. Na ang batayan daw ng pananampalataya is yung Bible at yung tradition. Kaya palagi nagre-refer sila sa tradition, according to the tradition. Yan. Kapag may nakausap kayo na maalam sa Roman Catholic doctrines. Kung ganun yung magiging proposition, may pagkakaiba. Kasi ang pinopropose sa 5 sola or sa sola scriptura is that scripture is above and beyond sa authority na meron ng church at sa authority na meron ng Santo Papa. The Pope and the Church is subservient sa authority ng Scripture. It is elevated amongst all. Kumbaga. So may pagkakaiba kung lilinawin natin talaga, ang tamang sabihin natin bilang mga confessional na mga protestante is that only the Scripture is the final and infallible authority. Kasi kung mag-agree tayo dun sa sinasabi nila na Scripture only is the authority, what do you mean?
Yun ba ay ipapartner mo sa tradisyon plus yung Santo Papa? So, ayun siya. Yung pangalawa naman, ang tanong ay, ano yung significance ng salitang alone sa lahat ng iyon? Ngayon, isa sa mga pinaka nakita ko na difference kasi sa Protestante at sa Roman Catholic Church, patungkol sa doktrina na, itong 5 doktrina na ito, is sa lahat ng 5 na to, yung glory to God alone lang yun nag-a-agree sila. Na tanging lahat ng nangyayari at ginagawa ng mga Kristiyano, mananampalataya ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero itong 4, sola scriptura, sola gratia, sola fide, at solus Christus, lahat yan ay may plus. Lahat ay may karagdagan. Sola scriptura, hindi scripture ang final authority. It must agree with the tradition. It must agree with the Pope. Sola gratia, ang sinasabi nila is, kailangan mong gawin yung sacraments, kailangan maging consistent ka sa pag-attend sa church, kasi yung faith mo daw is hindi hiwalay sa church. Yung faith mo daw ay nasa church mismo. Sola fide, tanging sa pananampalataya lamang. Ang proposition kasi ng Roman Catholic Church is that kailangan merong gawa. Faith plus works. Faith plus grace plus, scripture plus. At lastly, ang pinaka-abominable na kanilang dinidisagreehan sa atin ng mga Protestante is Christ plus. Although hindi nila sasabihin yun directly, pero kapag ginawa mong grace plus at faith plus, consequently, itong si Christ alone is hindi alone. Kasi yung grace and faith, yun ay gawa ni Kristo. Yun ay biyaya ni Kristo sa pamamagitan ng tapos niyang gawa. Ngayon, kung sinasabi mo na kailangan iyon ay may contribution ng gawa ko, plus yung gawa ni Kristo, then ano yung sinasabi natin? Are we comparing ourselves to the divine? Are we matching ourselves equal to the divine? So, ang essence nun is that we preach an untainted gospel, a gospel that is purely and solely achieved by Christ for the glory of Christ. So it was achieved for the purpose of the glory of Christ. Achieved by Christ for Christ. For from Him and through Him and to Him. Yun yung essence ng 5 sola. For from Him is the salvation and through His works and for His glory. Ayun po. Sige, second question po. Pag wala na po, in 2 minutes, magpe-pray na ako. At Ate Monica. Yung sa Romans 1:16-17, yung for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. Ano yung sabihin? Revealed from faith for? Yung phrase na yun, from faith. Romans 1:16-17 ba? Siguro, bigyan mo ng, ano yung question mo talaga doon? Like, ano yung question mo patungkol doon? Yung phrase na yun. From faith for faith? Siguro pwede akong tulungan ng iba nating brethren kasi hindi ko siya masyadong naaral. Simula umpisa hanggang dulo ay pananampalataya. From faith, for faith. Pero yung iba parang tinitingnan nyo na from faith to faith. So mula umpisa hanggang dulo, yung buhay ng Kristiyano sa pananampalataya. For example, we are justified by faith, we are sanctified by faith, we do things according to the faith. Ginagawa natin lahat according to the faith. Nasagot ba, te? Thank you, Pastor. Ayan. Sige po, last question. Sige, Pastor. Nabanggit kasi kanina pero na-curious lang ako, bakit sa Roman Catholic, I'm not sure if you are aware, pero hindi naman siya major concern.
ang binibigyan lang sa Lord's table kasi very centered sa ano nila yan sa misa. Diba? Oo. Ang binibigay lang sa mga tao, tinapay lang, hindi yung alak. May nabasa ka pa or what na... Actually, wala silang treatment dun eh. Kasi ni Luther eh. Sa mga pagbabasa ko, wala silang treatment on that matter. As far as I know, kasi ang practice talaga sa RCC ay tinapay lang. Tapos may confession sila ang katawan ni Kristo. Hindi ko lang alam kung nung unang panahon ganun ang ginagawa. Kasi sa panahon ng mga apostol, merong alak na binibigay. Siguro for practical matters. Pero I don't want to strawman yung Roman Catholic Church. Although may mga pinagdi-disagreehan tayo sa kanya, pero ayokong i-brand sila ng kung ano-ano. I will admit, hindi ko alam. Ang naisip ko lang talaga for practical matters na madali kasing mag-bake ng tinapay kaysa mag-produce ng ubas. Ang dami kasi isang kopa lang. Ayun. Ay, nililinaw lang din natin na hindi tayo na tumitira ng Roman Catholic Church for the sake of paninira sa kanila. It's just that ang history ng Protestant Reformation is because of the Roman Catholic Church. Hindi magkakaroon ng Protestant Reformation kung walang Roman Catholic Church. We cannot compare the Protestant Reformation sa ibang denomination kasi wala sila noong time na yon. At ang dominant kasi na faith noon or religious government noon ay ang Roman Catholic Church. So it is not for the purpose of trying to insult or trying to defame the Roman Catholic Church, but it's for the purpose of historical understanding na kaya natin siya kino-compare palagi doon. Ayun po. Sige po, tayo manalangin. Amang Dakila, salamat sa panahon na kami nakapag-aral ng iyong gawa. Ang ginawa mo para sa pagluwalhati mo sa sarili mo sa pamamagitan ng paggamit sa mga reformista na ito. Salamat sapagkat sa iyong awa at biyaya ay binigyang linaw mo ang iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng mga mahihinang mga tao na ito. Salamat sapagkat kami ay nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga tao na ito na ginamit mo para sa iyo. Salamat sapagkat merong artikulasyon ng mga doktrina. Salamat sapagkat merong kalinawan sa ebanghelyo. Salamat sapagkat salamat dahil nakikita namin ang pangangailangan namin kay Kristo. Tulungan mo kami na mas lumalim pa sa pag-aaral nito. Huwag namin itong itrato na pang Sunday school lamang na dahilan or pang mga may alam lang. Lahat kami ay dapat makakaalam nito. Lahat kami ay tinawag mo sa iyong ebanghelyo. Tinawag mo kami sa pamamagitan ng biyaya mo. Niligtas mo kami sa biyaya mo. Tinawag mo kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinapos mo ang gawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak. Binigay mo sa amin ang revelasyon ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita. Niluwalhati mo ang sarili mo sa lahat ng ito. Maging mission namin ang 5 solas na ito. Hindi lang maging doktrinang pangkatuto, ngunit doktrinang pangbago ng buhay. Sumasang-ayon kami sa mga naunang reformista na ang tunay na reformasyon ay sa puso. Bigyan mo kami ng puso na handang tumanggap at mas lalong lumalim sa iyo para sa kaluwalhatian mo, para sa ikapupuri ng pangalan mo. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.